Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And kasama ko ngayon, grabe, ang CEO and founder of Trading Circle, Hi guys, what's Coach up? Alex. Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. Yes, ayos. So guys, nagla-lunch kami lang dito sa High Sa Grounds. QC. Sa QC, High Grounds, baka naman. Okay. So nakakatuwa, no, na niyaya ko lang si Coach Alex na mag-coffee or mag-lunch and yun, pumayag siya ng mag-guest siya sa ating podcast dito, mini podcast sa ating YouTube channel. Yes. So, habang kumakain kami, kwentuhan lang, makisama kayo sa amin. So, curious lang, no? Coach Alex, kasi alam naman natin, kung pina-follow mo si Coach Alex, isa siyang, actually, nakagraduate pa lang ng Noong June 10. college, di ba? So, my first question is, bakit ka nag-forex? Number one kasi pera. Mm-hmm. May pera sa Forex. Yun na naman yung unang-unang dahilan. Pumapasok yung tao gusto matuto ng Forex. Kasi pera, additional source of income. Mm-hmm. Nung nag-start ako, online jobs lang talaga. Hindi ko, Okay. parang familiar na kung yung mga nagsusubaybay sa akin dyan, siguro 1,000 times ko na nasabi kung paano talaga ako nagsimula sa trading. Nagsimula siya sa online jobs na gumagawa lang ako ng mga parang nag-send ako ng signal. Okay. Crypto traders, pro pa nga. Nung ginagawa mo yan, nag-aaral ka, di ba? Anong course mo? Grade 10 ako, coach. Grade, grabe. Grade 10. 16 years old nga ako noon, nung pumasok ako din. Tapos doon ko na na-discover, ano ba nga ako yung cryptocurrency? Okay. Ngayon, Bitcoin, sinisweldohan ako ng Litecoin, mga ganon. Talaga? Yun ang sweldo ko talaga noon. Parang ang value ng Litecoin noon is every week 8,000. 8,000 So, pesos ako every week. bata ka nun, grade 10. Paano mo nagawang, bakit ako makikinig sa'yo? Kung grade 10 ka pa lang, tapos magbibigay ng mga signal, ba't ako makikinig sa'yo? Yan ang unang-unang fear ko. Kaya nung sinimulan ko yung trading circle, hindi ko siya parang agad-agad na sinimulan. Kasi, ang thinking ko, ang fear ko talaga ng coach, mababash ako talaga. Na bata ka, wala ka pa naman napupundar na result. Lalo na, sabi ko, may mga, ang Filipino mindset pa naman ka ako. The more na matanda, parang yan ang pioneer, yan ang mas magaling, parang yan yung mas mahusay. Ganun ang thinking nila pag bata. What's your credibility? Do you have enough years of experience to teach me? I'm 40 years old and you're just 20. So, paano yun? Ganun yung, kaya hindi rin ako nagturo ng coach. Nung 16 ako, nag-start ako ng trading circle, 20 ako, 20. 20, okay. Sa 16, 17, 18, 19 ako, self lang ako nun. Talagang mag-isa lang ako nun. Crypto. Nagtatrabaho ko nun, tas trade lang ako mag-isa. Yun yung naging learning stages ko siguro. Nung 20, so bata pa rin naman yun, coach, di ba? Okay. 16 kasi hindi pa ako humahawak ng mga tao nun eh. 20 ako nag-start humahawak na ng tao. Nice. Pero during that time, nagtitrade ka na rin syempre on your own. Yun lang talaga ginagawa ko, coach. So, since estudyante ka pa lang nun, magkano at saan mo nakuha yung pangkapital mo? Yun. So, mahilig ako sa business, coach. Okay. Siguro elementary pa lang ako, nagtitinda na ako ng mga zesto. Kung alam siguro ng Siyempre, mga nanonood niyan, hindi ako galing sa mayamang pamilya. Hindi na ako galing sa mayamang pamilya. Mukha lang mayaman. Hindi naman masyado. Hindi ako galing sa mayamang pamilya. Tinda akong zesto. Talagang init sa akin yung talagang money making. Kahit saan ako mapunta, I can produce money. Ganun ang, parang there's always opportunity to create money everywhere. Yun yung mindset ko. Even nakarating ako high school, benta naman ako ng reviewer, benta ako ng contact lenses kapag JS prom. Bebenta ako ng mga sweets tuwing Valentine's, bouquet para sa mga magjojowa. Ganun ang ginagawa ko noon. Instead na makipagjowa-jowaan ako, bentahan ko na lang para may income ako. Ganun ang ginagawa ko noon. Ito yung magandang dikita na tao, no? Kasi kahit saan makakita ng opportunity para kumita ng pera. Yun talaga ang ano ko, coach. Basta kahit saan. Minsan nga, pag halimbawa may papasukan akong papaderma ako, aalukin ko pa yung manager nun. Pwede pong collaboration, i-run ko yung try po natin mag-promote, using po natin yung ganing X-deal, mag-X para makamura ako. So, hindi, parang ganun ako lagi eh. Kahit may pera ako, hindi ko tinitignan yung sarili ko na, I can afford everything. Basta kaya kong bibilin ko. No, kahit may pera ako, kung may way to hindi ko bayaran, i-ex-deal ko, gagawin ko. Ganun ako lagi. Gandang diskarte nga yun, no? Parang sa Anytime Fitness, nakikita mo, coach, nag-gym ako ngayon. Yes. Ine-ex-deal ko rin yun. Anong deal mo ron? Sabi ko, gawin ko yung flyers nyo. Nakita ko yung Facebook page nyo. Sabi ko, ay, ang pangit ng Facebook page nyo. Sabi ko, hindi active. Kung ako dito, hindi ako mag-enroll dito. Tingnan mo, hindi active. Last, every 3 days. Sabi ko, paano makakainganyo yan? Dapat sinashowcase nyo yung mga equipment nyo. Sabi niya, sige, propose ka sa manager, mag-ex-deal tayo. Sige, nakita flyers nila. Gawa ba to sa
sa Microsoft Word, Oh. gawa to sa Microsoft Word, no? Oh. Sabi ko gano'n na, papakitaan kita ng sample ng gawa ng Photoshop. Sabi ko Oh. gano'n. Ginawan ko. So ngayon, proposal na. Pagbalik ko din sa Friday, papakita ko na sa kanila. So, pwede pa maging free yung membership ko Ayos, sa kanila. Oo nga, eh. Ganun ang ano ko. Tama. Even sa Derma, coach, ganun ang ginawa ko. So, siguro, yun, yung mga example na to, pinapakita ko lang, I just want your audience to know na siguro bata pa lang ako, talagang money maker Yeah. personality na meron ako. Kumbaga yung pag-a-hustle nandun na sa sarili mo. Oo. Siguro inspired na rin ako sa sa hirap ng buhay. Isa Yeah. rin sa factor yun eh. Kasi, alam mo ba baon ko, coach, nung elementary? 10 pesos. Okay. 10 pesos talaga. Ang baon ng mga klase ko, 20 na nun. 20 na. 10 pesos Okay. ako. Cut yun sa amin. Ilan taon na ba ngayon? 22. 22, okay. So, mga siguro 8 years ago yun. So, ganun, pagkakasyahin mo siya sa soft drinks, sa tinapay, ganun lang. Kailangan limited na limited. Tinda ko yema, gagawa mama ko ng turon, ilalako ko, basta akin yung 15 nun. So, ilang taong ka nung pinakaunang beses ka nag-deposit sa trading account? Siguro mga 18. 18 years old. At magkano yung pinakaunang deposit? Around 8,000 yung isang week. Pesos? Pesos. Yun yung una kong Yung unang deposit mo. So, mga nung time na yun, siguro mga nasa $200 siguro yun. Or wala pa $200. Less, mga 180, ganyan. $180. Okay. And then, kamusta yun? Ano nangyari doon? Wala. Sunog. Ganun lang. No? Kasi tinry ko lang siya Self-learn ka lang nun, no? Wala rin self-learn. YouTube, no? Wala rin YouTube. Wala? Kasi Okay. ang sabi, buy and sell. Yeah. Pag pindot mo ng buy, lalo na, di ba, may mga over-commercialized brokers dyan na you just have to click this. Yung mga ads. Di ba? Ganon. Parang ganon yung, ano ko nun, yung perception ko nun sa trading nun, ganon. So sabi ko, buy. Tapos hintayin ko na lang, tataas na to, kikita to. Sabi ko, alam, ba't nagre-red bumababa? Tapos, doon ko na-figure out, nung nasunog, inano ko yung boss ko. Ba't po ganito? Akala ko po ba, sabi niyo, kikita ako ng ganito, ng ganyan. Hindi daw pala ganun. Inaaral pala yung technical analysis. Yeah. So yun, kaya nga doon niya inintroduce sa akin, ito, tingnan mo tong chart na to. Okay. Ganun ang you have to read this chart, you have to know when the market is going up and the market is going down. You have to determine this. And then you buy when the market is going down, you buy when the market is going up, you sell when the market is going down. So speaking of that, coach, no, kung makakausap mo yung sarili mo nung 18 years old na ikaw, na gustong pumasok sa mundo ng trading, ano yung 3 tips or 3 or 4 or 5 na unang steps na i-advise mo sa kanya na gawin sa pagpasok niya sa trading? Number 1 na i-advise ko siguro is, kung mababalik ako yung sarili ko na yun, talagang, ko nun, gullible lang na, happy-go-lucky, na may pera, go invest. Pag may pera kayong ganon, pag-isipan nyo, kung ipapasok nyo ba muna sa trading. Yun ang unang-una. Be critical pagdating doon. Kasi, hindi ko pa naiintindihan yung risk ng trading nun na trading pala ang may highest risk pagdating sa any form of investment. Siya ang may pinakamalaki. Na hindi ko naiintindihan yun. So, pinasok ko lang para lang akong bata na sugal. Yun. Be critical. Lalo na pag nahawakan yung pera niya yan. Lalo na kung hard-earned money yun. Hard-earned money ko yun. Ang sakit sa akin nung nawala yun. Kasi pinagpupuyatan ko yun, coach. Dumating pa yung time yung tatay ko, pinagre-resign ako. Kasi nag-aalala na sila sa halos wala na akong tulog. Wala namang aircon yung bahay. Okay. Walang aircon yung bahay. Open yung bahay namin, yung mga bintana, pag maingay. Ang tulog ko nung tanghali na. So, hindi ako nakakatulog na maayos. So, nakikita nila, hindi na complete yung sleep ko. Mag-resign ka na. So, ngayon, yung nawalang pera na yun, sabi ko, pinaghirapan ko yun. Sabi ko, tas isang iglap, nawala lang. Gano'ng katagal yung tinagal nun? Yung unang deposit mo? Yung sa likang, siguro mga 1 to 2 days lang. 1 to 2 days. Okay. So, ang number 1 advice mo is be critical. Pag-isipan mo buti yung deposit mo Very pera. critical. Okay. Number 2? I-aim nyo muna yung learning. Yung learning. Pangalawa yung learning talaga. I-set aside nyo yung kailangan ko ng pera. I-set aside nyo yun. Pag nandun ka sa estado na ikaw yung tao na magtitrade ako kasi wala akong pambayad ng tubig, ng Meralco, ng kuryente, ng internet. Kapag yun ang mindset, pag ganun ang mindset mo ngayon, I suggest, huwag ka na mag-enter ng trading for now. Hindi ko kino-close yung door for you kung ganyan yung situation mo, pero for now. Kasi, nandun ka sa verge of desperate ka sa pera ngayon.
kapag ang isang tao kasi too much desperate sa pera, wala, hahabulin lang niya yung pera. May Tama. quote nga, di ba, na the more you chase the money, the more it runs away. Yeah. Ganon, hindi, kasi ang advice, di ba, ng mga successful billionaires, money, income, profit is just a byproduct of your own skill. Byproduct lang siya ng full skill mo. Kasi pag skillful ka, kusang dadating sa'yo yan. Tama. Hindi mo kailangan ipilit na, kailangan kong kumita ng ganito. No. Parang ano lang yan, garden. Parang garden lang yan. You have to make the flowers bloom and then let the bees Tama. visit the flowers. Hindi mo kailangan pilitin. Ganon. Kasi pag high-valued person ka, coach, di ba? Ay, pag-aagawan ka ng mga lalapitan kakusa ng business, Tama. lalapitan, opportunity lalapit Tama. mismo sa'yo kapag Yes. high-valued person. Tama. So, paano ma-achieve yung pagiging high-valued person? Yeah. Learn. You have to educate yourself. Okay, number 2 is learning, education, no? Okay, so number 1, be critical. Pangalawa is learning. Meron ka bang pangatlo? Pangatlo siguro, coach, as long as bata ka, ubusin mo yung energy mo sa pag-explore at pag-create ng network. Siguro sa investing, ang mindset ko kasi noon, I got nothing to lose. Okay. I got Yeah, tama. nothing to lose. Wala akong pamilyang binubuhay, wala akong binabayaran, walang mawawala sa akin. So ngayon, ang ginagawa ko noon, talagang explore. Nasa exploration stage ako. Nung bata ako noon, talagang yun. Siguro, mas mabilis na ngayon yung, very speed yung naging success ko eh. Maski ako, coach, na parang surreal yung nangyayari sa akin eh. Sayang eh. One time, papakita ko yung picture ng journal ko na talagang handwritten siya nung 16 ako, 17. Okay. Nakasulat talaga siya, buy your own car at ganitong age, Okay. buy your own house at 25. Yeah. Lahat siya na-achieve ko at Na-achieve mo na. 22. Yeah. Sabi ko, sobra-sobra pa ako. Sabi ko gano'n. So ngayon, ang third advice ko talaga, discover, explore, create networks. Yun yung, lalo na napaka-importante ng network. Kasi, pagpapasok po kayo ng trading, hindi ka pwedeng mag-isa lang. Sobrang hirap pag mag-isa ka lang sa trading. So, Yeah. hindi, parang, kailangan may karamay ka lagi. Hindi pwedeng wala. Yung, Tama. kaya nga nagsimula yung trading circle eh. Kasi I felt alone Yes. nung nagte-trade ako. Actually, may maganda akong tanong dyan, no? Kasi since ay na-advise mo is maghanap din ng community for trading, maraming nagsasabi or nagko-komento na, oo nga, may community nga, pero bakit kailangan pang may bayad para makapasok sa ganyang community? Or for example, sa community mo, sa community ko, para sa charge, bakit kailangan pa namin magbayad? Kung talagang willing kayong tumulong or kung talagang kumikita ay sa trading, bakit kailangan nyo pang magpabayad? Anong komento mo ron? Alright, number 1, practicality speaking, real talk muna. Very transparent, very honest ako. Yan. Natural, another source of income yun. Yun ang una. Kapag lahat kaya mong gawa ng, when you can create money sa lahat ng mga mag-offer ng opportunity, create money to it. Ganon. Yun ang una talaga. Parang hindi naman bash. Edi para kumita talaga. Yun naman, ayoko i-sugarcoat kasi sasabihin naman iba niya, hindi, gusto niya lang kumita. Di sasagutin ko na ngayon, para kumita. Una yun. Sige. Una, para kumita talaga. Pangalawa, yung skill namin, yung time namin, it should be paid. No lunch is for free. Even the lunch we are eating right now is not free. No lunch is for free in this world. No meal is free in this world. Walang free. Bakit walang free? Una, mag-offer ka ng high quality services, education for free. Kumikita ka naman na, di ba? Sasabihin na, kumikita ka naman na, ba't hindi mo na lang tulungan yung iba? Number 3, hindi e-effortan ng mga estudyante yan. We tried this na, kung alam pa ng mga iba kong estudyante na yung first 20 students ko na minentor ko ng free, ano ginawa ng iba? Nag-quit. Kung hindi na kaya. Ngayon, kasi hindi mo malalaman yung forex kung para sa'yo, kung hindi mo susubukan yung hirap niya, kung hindi mo mararanasan yung experiences or emotion. I-try mo. So yung iba niyan, mawawala ng motivation. Free lang naman yan. So anytime, pwede kong bitawan. Wala. Yung iba, magpapahinga. Hindi, babalikan ko yun. Binayaran ko yun. So isa sa nagiging pushing factor nila, Yes, binayaran ko yun. Hard-earned money ko yung pinag-enroll ko doon. Kailangan result ako, mapakinabangan ko yun. And then pang-apat, as community po, may binabayaran po kaming website, may binabayaran kang tao, may binabayaran kang ads. Parang wala rin naman kaming nare-receive na anything free.
Parang gano'n. Wala doon sa pagko-conduct mo pala ng community, there's no free na do'n, eh. Walang free na kahit isa do'n. Video hosting platform, yung pag-e-edit, yung researching, Mm. yung Google Meet or Zoom, sinusubscribe mo Tama. lahat 'yun. Binabayaran lahat 'yun. Tas you're going to offer the community for free ng gano'n ka-level yung value. So, parang ang ano ko nga, um eh, di maraming community diyan, marami rin namang free. O Yes. hanap kayo sa mga public groups. Oo. Parang kino-compare ko lang kasi siya sa ano, sa mga private school at public school. Okay. Kung gusto mo ng mababa o walang bayad, you go to the public school as a student kasi Yes. sagot ng government 'yon. Pero iba nga lang yung ambience, so hindi siya Tama, naka-aircon, tama. medyo Tama, babahain, tama. so parang gano'n. Kasi hindi ko inaano yung mga public Yeah, school, yeah. pero kita mo yung difference niya Yes. sa private school. Tama. So, ngayon kung gusto mo ng experience na naka-aircon ka, ayaw mo ng pawisin, gusto mo yung strict yung guard, gusto mo yung may biometrics pa yung kamay, malalaman ng nanay mo kapag pumasok ka, gano'n ka-systematic, mag-private school ka. So ngayon, there are two types of community kasi ngayon. Yung mga paid community, parang private school siya. Okay. Yung mga public community, parang public school siya. It's Yes. open for everyone. Pero you will not get the services na parang ine-expect mo. Tama. Kaya- And actually, no, pagka free, bukod sa nati-take for granted, hindi naka-qualify yung mga pumapasok na tao. Kasi may Tama. mga nakikita ko mga free na group sa trading community, no? Pagka yung ibang viewers ito, alam niyo yung mga ganong free, di ba? Kung sino-sino nagpo-post, ang daming mga nagpo-post or nagpo-promote ng mga companies, Totoo. at marami ding mga hate na mga comments, hate content. Yung iba, binabasya lang isa't isa doon. Napaka-toxic ng community na yun. Why? Kasi everyone has the freedom to contribute sa group. Diba? Hindi katulad ng mga private, regulated yan. Yes. At the same time, very positive yung community mo, no, yung group. At saka quality yung mga taong kasama mo. And then coach, siguro deserve din natin mabayaran kasi we take responsibility dun sa ino-offer natin. Unang-una, kapag bayad kasi kayo, halimbawa ganito pag free, imagine niyo na lang, free yung community ng isang academy, hindi ka pwedeng mag-demand. Pag nakukulangan ka, hindi ka pwedeng maghanap. Pag ayaw ng coach magturo during that time, hindi ka pwedeng mag-demand. Pero kapag bayad ka eh. Uy, kailan po yung meeting? Kailan po yung training? Ba't po walang ganito? Ngayon, pressured lahat ng coaches ng may-ari ng community na yun. Oh, kailangan mo ma-provide to kasi binayaran ko. Yun yung difference niya. So, pag hindi ka bayad, natural, sino ka para mag-demand? Pag hindi bayad, di ba? Pero pag bayad, talagang tayo naman ang walang choice. Kung di talagang yung demand nila, Yes. maipulfill natin yung demand Tama. nila. So yun, I hope nasagot na namin yung about sa ganong argument na kung talagang kumikita ka sa trading, huwag pa nagbabayad. But the thing is, meron kasing nag-comment na ganyan sa TikTok ko. Sabi niya, kasi yung video ko doon is parang nag-explain ako ng trading, may mga umattend, parang group seminar. Okay. And then ang comment niya is, panay marketing na lang talaga ngayon, hindi na kumikita kasi sa trading. So ang sagot ko naman doon, binigyan ako ni Lord ng dalawang skills, high income skills. Una is skills about marketing, sales, business. Pangalawa is skills about in trading. So sabi ko, ba't ako pipili kung kaya ko namang gawin parehas? And at the same time, instead of hating people na kayang gawin yung parehas, why not ma-inspire tayo doon? Tignan mo kung ano ginagawa niya, gayahin mo kung ano ginagawa niya, so that kung ano yung buhay na meron siya, pwede mo rin makuha. Instead of hating, di ba? Napaka-toxic ng ganong thoughts. Dugtungan ko yan, coach. Di ba sabi mo, binayaan ka ni Lord ng dalawang skills? It's marketing skills and then trading skills. Ngayon kung halimbawa, nadaan ka sa kalsada, may 1,000 tas 500. 1,000 lang pupulutin mo? Filipinos, be practical. Pareho mong pupulutin. It's the same thing. Yung skills ko na yun pareho, kaya kong pagkakitaan pareho. Ba't hindi ko pagkakitaan? Parang pera lang sa daan yan. Ano yun, iiwanan mo yung 500? Mas mataas yung 1,000, ito lang kukanin ko, hayaan mo na yung 500 dyan. Tama. Wala atang matalinong tao na iiwanan yung 500 kung may 1,500 na nakita sa kalsada. Diba? Tama. So, it's the same thing. And then, dugtungan ko sa coach. Isang comment ko rin na-receive, kung talagang kumikita ka dyan, ba't hindi na lang ikaw mag-isa mo mag-trade?
hanggang sa maging bilyonaryo ka. Yan. Yung sabi, mag-trade ka na, mag-trade ako yan, o wag ka na maghanap ng estudyante, wag ka nang, ang sagot ko naman dyan, parang ano lang siya, hindi nyo ba na-appreciate na yung Pilipinas is a third world country, iwan na iwan tayo pagdating sa financial literacy. Kasi we are looked in a mindset na after graduating, you get a skill, you go to a company, and then you get paid for 8 hours. Nakatrap tayo sa mindset na gano'n. Forex hindi kilala ng mga Pinoy. Hindi ba kayo na natutuwa ba na parang may mga nagtuturo, paid or not paid, pero it's something that we should celebrate as Filipinos. Kasi part ng growth yun eh. Kasi it's high time. One of the most untapped market in the Philippines is Forex market. Hindi siya masyadong kilala eh. So, maganda na yun yung ma-introduce siya even to the most common Filipinos. Right now, ang nangyayari sa atin, kasi back in the 90s, ang mga nakakakilala lang ng Forex, only the elite ones. But ngayon, tinan mo, kasi usong-uso na yung social media, yung technology, yung advancement of technology is really advent, di ba? So ngayon, ang dali na mag-trade. So ngayon, that's why maraming coaches talaga lumalabas para i-introduce yun, which I think, sa akin, positive kong nakikita yon. And then, imagine nyo lang, kung ang magiging mindset mo, kung kumikita ka dyan, ba't hindi na lang ikaw yung mag-trade hanggang maging bilyonaryo ka? Sabihin natin, hindi mo na ipapasa yung learning. So, halimbawa, lahat ng mga coaches na nag-exist ngayon sa Philippines, in-stock nila lahat. Sabihin natin, in-stock. It's the same thing with law school and med school. Nasagot ko na to sa TikTok ko nun. Sa law school, bakit yung mga abogado, ba't hindi lang sila mag-handle ng client? Why do they go to academies? Bakit may mga abogado nagtuturo? Ibig sabihin, hindi marunong mag-practice ng law? Ibig sabihin, walang kliyente? Tama. Ibig sabihin, yung law firm hindi kumikita? Bakit nagtuturo sila? Ibig sabihin, low profile attorney ito? Okay. O halimbawa, yung doktor. Ibig sabihin, walang nagtitiwala sa kanyang mga pasyente? Kaya pumasok na lang sa academe? Hindi ganun yung mindset. They are in the academe because there are aspiring med students or law students who want to pursue law and med. Na sila lang din yung may karapatan magturo kasi sila yung may experience. And same thing with forex trading. Kapag wala na nagturo ng forex trading, makakat yung mga susunod na aspiring, hindi na nila matututunan. Imagine mo lahat ng lawyer, walang papasok sa academe. Paano pa masusundan yung mga law students? Paano pa matututo? Yung med students, masusundan pa? Hindi na rin. Kasi wala nang doktor na magtuturo. Wala nang abogado magtuturo. Alam na naman, yung gustong mag-abogado, paturuan mo sa businessman, sa teacher na walang specialization sa law school. Diba? O same thing with forex. Lahat ng aspiring na yun, makakat sa lahat. Hindi madadagdagan yung mga forex traders sa Pilipinas. So, isa pa nga sa ano ko diyan sa yung India, dumadami na rin yung mga forex traders sa India, sa Vietnam, sa Cambodia. So, mga kalapit na bansa lang natin to. So, dapat matuwa tayo na may ganyan na magtutuloy-tuloy yung knowledge na yan. Kasi nakakahiya naman, di ba, na kayong Pilipino, hindi nyo alam yung forex at ayaw yung, wag na kayong turo, kayo na lang dyan. So, anong gusto nyo? Mas kabisaduhin yung dance sa TikTok, di ba? Kabisaduhin na lang natin yan. Parang puro iyon na ang bilis natin sumabay dun sa, yun hindi nahihinto, di ba? O, di ba, magbibigay pa ng tutorial, paano gawin tong dance na to? Bibigay ng tutorial. Ano ba yung huli mong inaral? Ay, wala akong coach na inaaral. Di ba? Yung mga tutorial na ganyan, may mga tuturo pa, di ba, sa TikTok niya, tuturo nila, kailangan unang step, ganyan. Tapos unang step, ganon. Yun, alam na alam. Mga, ganon yung step. So, parang for me, but doon, that's entertainment, di ba? That's entertainment. Walang bashing, walang criticism na nangyayari. Why, pagdating sa money making, sa knowledge, there's an issue. Bakit may issue pagdating sa ganon? Ito ngayong coach, no, isa sa mga halos araw-araw ko nare-receive na messages. Personal Facebook ko, sa Facebook page ko is, ano daw dapat nilang gawin para ma-manage yung emosyon nila? Kasi nasa losing streak sila. Bottom line is, this question is about trading psychology. Na-experience mo na ba yun na parang losing streak? Parang kalaban mo yung market? Na parang pag enter mo, biglang, alam init yung stop loss ko. Tapos lahat ng rules ng strategy mo, present naman. Tapos, parang inaasar ka ng market. Ba't talo pa rin? Ganon. Na-testing ko na to. Nagawa ko na lahat. Talo pa rin. Ganon. Pag nasa losing streak po kayo, ang gagawin nyo lang is stop, pause for a while. Yun lang ang only solution dyan. Parang ganito. Pag nakikipag-away ka,
'Pag nakikipag-away, walang patutunguhan yun, dadaldal ka lang ng dadaldal, makakapagbato ka lang ng masasakit na salita. And then 'pag kumalma ka, pagsisisihan mo lahat ng salita mo na sinabi, na hindi ko sinabi 'to, hala nakasakit ako ng tao, parang gano'n siya. Sa trading gano'n yun. Hindi naman ibang tao ang masasaktan mo 'pag nagtuloy-tuloy ka, sarili mo. Lalo mong bubugbugin yung sarili mo 'pag tinuloy mo yung ano ka na, eh, drawdown ka na, eh, parang emotional ka na, eh. Ang dami mo ng talo pero hindi, bawi ako ng bawi. Ala na, binubugbog mo na po yung sarili mo nun. Parang binibigti mo na yung sarili mo sa trading nun, gano'n. Binibigti mo na yung sarili mong capital pagdating sa gano'n. So, paano mo, hinandle yung for the record, magkano yung pinakamalaki naging talo mo? Hindi naman kalakihan coach, 150 to 200. ₱1,000? In one ano yun, In one trade? isang trade, oo. Oo. Pero yung mga maliliit, hindi ko na alam 'pag Yeah. in-accumulate siya. Yung pinakamalaki na sa isang trade is like mga $2,000 or $3,000, di ba? So, nung nangyari yun, nung na-realize mo na wala na, na-close na, nandun na siya sa history, Oo, wala na. siyempre naramdaman mo sobrang parang kang binagsaan ng kung ano man. Paano mo hinandle yun? Yung specific situation na ginawa ko talaga, ito, kakain ako. Kumain ako ng ice cream, tapos mag-i-earphones ako, Okay. papatugtog ako, kung hindi alam nung iba, yung hymn Ano ng Titanic. Akala ko patropiko eh. Hindi, yung hymn ng Titanic coach. Very specific talaga ako. Oo. Pag stress na stress ako, mag-earphones lang ako. Ano yung Tas kanta yung- ni Celine Dion? Yung kanta niya na My Heart Will Go On. Oo, Pero yeah. yung hymn to the sea. Yung tulog ng tubig lang Okay. tsaka ng barko. Oh. Yung tulog ng tubig tsaka yung Oh, yeah. yung gano'n, yun yung kinukuha ko. Mm. Gano'n lang, tapos kakain ako ng kakain ng ice cream. Kasi, yun, lalaklak po talaga ako. Hindi siya maganda ha, pero sweets talaga. Mahilig kasi ako talaga coach sa sweets. Ice cream, kaya akong umubos at isang tub niya, ng ako lang. So like, ginawa mo yan ng isang gabi lang? Or series of... Isang gabi, tas kinabukasan, mabigat-bigat pa rin siya, pero hindi na gano'n kabigat after nun. Okay. Iba na gagawin ko nun. Wala na. Hindi muna ako magte-trade nun kasi alam ko, hanggat dala-dala ko pa siya, Yeah. hindi pa ako parang ready pumasok ulit dun sa trading. Ganun Tama. ang ginawa ko ron. Hindi pa ako mag-enter ron. So, mga ilang araw ka nagpahinga? 2 weeks, parang ganyan. 2 weeks, no? Okay. Talagang binisip ko yung sarili ko. Kasi hindi totally pahinga yon. Siguro sa loob ng 2 weeks na yon, yung 1 week pahinga, tas yung 1 week na spare, reading ng books, Okay. tas konting balik ng review ng trading. Hindi siya totally, kumbaga nagre-retreat ako. And Kumbaga then, sa army, retreat. tama. Paano mo nasabi na ready ka na ulit? Happy ako. Gano'n, parang Okay. mararamdaman mo yun, eh. Parang may energy na lalabas sa'yo na this time, alam ko na yung gagawin Parang ko. feel mo na siya, no? Feel ko na siya. Parang I'm in the zone. Yun, Gano'n. I'm in the zone. Pero wala na sa utak mo yung kailangan ko mabawi yung Wala. bitasan ko. Wala. Nakamove on ka. Oo. Kailangan talagang completely. Tama. May ano yun, may mark yun. May history yun sa isip mo. Yeah. Pero, hindi na kasi yun yung goal ko, eh. Kaya parang I don't care na. Na lost ako ng ganun. Nung time na yun, nung natalo ka ng ganung kalaki, may nilapita kang tao or you're just on your own? May nalapitan ako. Best friend ko, Code. Best friend. Best friend. Okay. Napaka-importante yun. Yung may nakakausap ka, no? Talagang, halimbawa, madaling araw nangyari yun. Oo. Natalo ko. Talagang, tara, labas tayo. Kain lang tayo ng ice cream. Nai-stress ako sobra para akong sasabog. Ganun yung feeling ko. So, galing tayo sa talo. Magkano naman yung pinakamalaking naging panalo mo in one day? In one day, In one day. 500,000, half a million. 500,000 day. Yun ang record ko sa ngayon na hindi ko pa rin nabibit hanggang ngayon. Oh. So, nung nangyari yun, anong ginawa mo after that day? After that day, wala coach. Ito nga ang advice sa akin ng mga parents ko. Yung gagawin ko, pag alam mo, nanalo ko, di ba super happy yan? Yeah. Yung talo ko na yun, Ito hindi yung tinatawag lang parang euphoria. euphoria. Stage. Talagang extreme happiness. Yes. Talagang tatabi lang ako sa nanay Hindi ka ko, nag-pray. sa tatay ko. Hindi. Pagka-close ko nun, wala. Punta ako sa kwarto. Wala lang, makikipagkwentuhan ako sa nanay ko, sa tatay ko. Hindi rin po ako impulsive buyer. Yun ang gusto kong i-advise sa kanila na once na nakahawak ko ng malaking pera, I'll go to, bili kong bagong iPhone, Yeah. bili ko ng upgrade ako. Ay, hindi po ako gano'n. Hindi ka tinamaan ng pagka-greediness. Hindi rin coach. Walang Yung parang ganon. sana na lang ginanito ko. Hindi. Malakas ang stamina ko pagdating sa gano'n. Yung Kumbaga, may ka discipline. quota talaga. Halimbawa, may testing ako niyan, $20 to 100. So, nag-challenge din ako yung Yeah. maliliit na gano'n. $20 in, siguro 3 days ko siya bago na pa $100. Okay. Kasi scalping na maliliit talaga eh. Gradual lang. 100 na siya. Stop ako pag quota. Okay. Pag halimbawa, $20, naging 40 na siya, stop ako. Kahit na
tanghali pa lang. Alam ko marami pang opportunity Yeah. gabi. Hindi, stop talaga ako no'n. Kasi risk Yeah, kapag yeah. ka nag-overtrade ka, alam ko na yung gano'n. Kaya kaya ko talagang kontrolin sa sarili ko. Right. Pag kota na, tama na. Ayos. So, ang takeaway natin doon guys, no? Kapag kagaling ka sa malaking talo or losing streak, pahinga. Stop trading. Ganoon din naman kapag kagaling ka sa sunod-sunod na panalo or sa malaking panalo, stop. Kailangan magpahinga, no? Palagi ko rin sinasabi sa mga students ko, no? Kapag ka-emotional ka na, stop. Whether positive emotions yan or negative emotion, stop. Bumalik ka sa trading kapag ka neutral stage ka na. Neutral state na yung pag-iisip natin, no? Kasi kapag hindi balance yung ating logical thinking at yung emotions talaga pati yung trading natin magpa-fluctuate. Di ba sabi nga nila, coach, parang if you're sad, acknowledge it, but don't get drowned with it. If you're happy, celebrate it, but don't dwell too much on it. Ganda naman. Doon na natin Talaga. tapusin yun. Ang ganda nung last Diba? line na yun. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. If meron kayong gustong itanong or topic na gusto nyong i-topic namin susunod, pag nagkita kami ulit, comment nyo lang dyan sa baba para ma-notify. Malaman namin kung ano yung mga pwede namin pag-usapan sa Yeah. next na collaboration namin. Coach Alex, baka gusto mong mag-promote ng mga socials mo? So, sa mga members po ng The Lifestyle Trader Community, so kung gusto nyo lang ng additional content, ng additional perspective sa trading, because Sir Nico and I share the same perspective with trading and same goals. So, follow nyo lang po ako sa TikTok at tradingcircle.com.ph, same with IG at tradingcircle.com.ph, and then sa Facebook naman, just search Alex Balingit. So, with 57,000 followers. Yeah. So, anuhin niyo po yun kasi marami Kasi na maraming mga kopya, coach. posters. So, sa ngayon, as of the moment of creating this video, nasa 57K siya. Then yung YouTube, just search Alex Balingit Trading Circle. So, lalabas na agad ako doon. Ayun, thank you so much. So guys, don't forget click mo na yung like button dyan, share mo tong video na to, and subscribe, turn on the notification bell, and till our next video guys. Ciao!